Hack Story presents. Ang tigas talaga ng mukha mo, Nika. Ang sabi ko sa'yo nun, dalhin mo sa itaas si Kuya Menandro. At itakas mo pupunta ng secret room. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mahuhuli ng mga pulis si Kuya Menandro. Isang malakas na sampala ang tinanggap ni Nika mula sa kanyang amo. Ma'am, wala talaga akong alam tungkol sa secret room na yan. Saan ba kasi yan? Napapailing si Melissa. Sa inis niya sa babaeng kaharap, kinaladkad niya ang babae at dinala sa loob ng opisina ng kanyang ama. At doon ay mabilis na kinapa ni Melissa ang isang eagle sculpture sa mesa ng ama at inikot pa kanan. Tumambad sa harapan ni Nika ang isang malaking kwarto kung saan paniguradong naroon ang mga bagay na hinahanap niya. Ano? May nakatagong kwarto pala rito? Wala sa sariling tanong ni Nika. Kung ginamit mo lang sana yung utak mo, wala sana akong problema sa ngayon. Muli, binigwasan ni Melissa ang mukha ng dalaga. Ma'am, wala talaga akong alam tungkol dito. Kung alam ko lang ay itinakas ko na si Sir Menandro. Hindi kaya ang babaeng yan ang informant ng mga pulis, Melissa? Tanong ni Vito na kanina pa nakasunod sa kanila. Vito, tulungan mo ako. Wala akong kasalanan, Vito. Pagmamakaawa niya kay Vito na anak ni Aling Sylvia, ang retiradong mayordoma ng mga Moretti na nagpapasok sa kanya bilang katulong sa mansyon. Sa tingin mo ba, ay kagaya mo rin akong tanga, Nika? Siyempre, si Melissa ang kakampihan ko. Kesa kagaya mong isang katulong lamang ng pamilya Moretti. Nakangising sagot naman ni Vito. Pero magkaibigan tayo, Vito. Matagal mo na akong kilala simula nung bata pa tayo. Maawa ka sa akin. Napapatulo na lamang ang luha ni Nika na napaluhod sa harapan ni Melissa at Vito. Kung di ka ba naman tanga, kaibiganin mo yung mukha mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Natatawang sagot ni Vito sa nagmamakaawang si Nika. Ma'am Melissa, patawad po. Walang lugar sa pamamahay na to ang katangahan. Muli, sinampal ni Melissa ang kanyang katulong. Gigil na gigil sa babaeng ito. Ngayon niya lang naisip na kung hindi dahil sa katangahan nito, hindi makukulong si Menandro, hindi aatakihin sa alta presyon ang kanyang ama. Bakit ngayon niya lang naisip ang mga bagay na ito? Pinigyan mo ko ng sakit ng ulo, Nika. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makukulong si Kuya Menandro. Muli, hinampas ni Melissa si Nika nang hawak nitong baril. Ngunit biglang nangisayang katawan ni Nika at bumulagta sa sahig matapos tamaan sa ulo. Nika! Nika! Natatarantang pinikil ni Vito si Melissa na akmang hahambalusin pa sana ang dugoang si Nika nang hawak niyang baril. Vito, hindi ko sinasadya. Napatay ko ba si Nika? Hiyaw ni Melissa. Mukhang patay na yata si Nika. Wala na siyang pulso. Kinakabahang kinapa ni Vito ang palapulsuhan ng nakahandusay na babae sa sahig. Kailangan natin siyang mailabas dito sa bahay bago pa man siya makita ng ibang mga katulong, Vito. Natatarantang wika ni Melissa. Kumuha ka ng itim na plastic bag. Bilisan mo. Ang kulit din kasi ng babaeng to eh. Kaya ako siya napagbuhatan ng kamay, Vito. Sige na, bilisan mo. Aniyang minamadali ang lalaki. Narito na si Senyor at ang dalawang katulong galing sa ospital. Anong gagawin natin? Itago na muna natin ang katawan ni Nika sa loob ng sikretong kwartong ito. Saka na lang natin siya ilabas kapag nakatulog na si Papa. Isang katulong ng pamilya Morete, si Nika Henares. Minaltrato ito ng anak ng among may masamang ugali na si Melissa at napatay nang hindi inaasahan. Pero matapos ang isang linggo, bumalik si Nika na buhay para hulihin ang amo sa mismong kaarawan nito. Mga kaibigan, paano nga ba ito nangyari sa buhay ni Nika?
Anong sikreto ang nakatago sa kanyang pagkatao? Halina kayo, pakinggan ang isa na namang panibagong kakaibang kwento na hatid sa inyo ng Hack Story. Isang maaksyong kwento sa buhay ni Nika na mapupulutan nyo ng aral. Isang katulong na pinatay at nabuhay. Tara, ating simulan ang kwentuhan. Sige, lapit pa. Isang hakbang pa. Ani ni Nika na hinihintay sa isang madilim na alley ang leader ng human trafficking na sinusundan niya. Nakahanda na ba ang lahat? Don't worry, 11:00 ng gabi. Darating ng contact natin ng mga Chinese national. Tiba-tiba na naman ang kikitain natin sa transaction na ito, Papa. Ako mismong naghanda ng shipping papers ng MV South Star para makasiguradong hindi papalpak ang lahat. Ani ni Melissa sa kausap sa telepono. Very good, Melissa. Maaasahan ka talaga, anak. Magaling ka talagang magpalakad sa mga negosyo natin. Kapag nagtuloy-tuloy ito, ay magiging isa na tayo sa mga makakapangyarihang pamilya sa San Sebastian. Nakatawang sagot naman ni Leonardo Morete habang kausap sa telepono ang anak na si Melissa. True, Papa. At kapag marami na tayong pera at malaki na ang chance mong manalo sa darating na eleksyon bilang mayor dito sa bayan ng San Sebastian. Sige, iha. At 9:00 na ng gabi. Kamitin ko pa ang mga kapartido ko sa eleksyon. Umuwi ka kaagad kapag naihanda mo na ang lahat. Okay? Yes, Papa. Aniya at pinatay na ang telepono nang may mapansin siyang isang anino na nagmumula sa isang malaking container van. Naalerto na lamang si Melissa nang biglang may sumaksak sa braso niya. Napahiyaw siya sa sakit, ngunit mabilis na napatakbo. Subalit, bago pa man siya makalabas sa kadiliman ng alley na yun kung saan nakahilera ang mga container van na naghihintay sa pagbubukas ng daungan, ay isang malakas na sipa sa tiyan ang tinanggap muli ni Melissa mula sa attacker. Hayop ka! Men! May umaatake sa akin! Pagtawag ni Melissa sa mga tauhan, ngunit walang nakarinig sa kanya. Ang kagaya mong demonyo, hindi na dapat pang binubuhay sa mundo. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Nika kay Melissa. Oras na makilala kita, susunugin kita ng buhay! Ani naman ni Melissa na inilabas ang baril. Swerte mo kung makilala mo ko. Pero malas ka ngayon. Dahil hindi ito ang oras para magpakilala tayo sa isa't isa. Nakangising ani ni Nika na mabilis na iniwasan ang balang papunta sana sa kanyang katawan. Mabuti na lang, may silencer ang baril ni Melissa kaya paniguradong hindi narinig ng mga tauhan nito ang tunog ng baril dito na nagmumula kay Melissa. Dinaluhong ni Nika ang katawan ni Melissa at inagaw ang baril nito. Isang malakas na suntok ang ginawa niya na ikinawala ng malay ng babae. Bumagsak ang katawan ni Melissa Morete sa madilim na alley na daungan ng barko sa bayan ng San Sebastian. Confirmed, sir. 11:00 ang pagdating ng contact nilang Chinese nationals. Isang lumang barko na abandonado ang nasa dulo ng daungan. Pag-aari ng Morete Shipping Lines, ang MV South Star. Naroon ang target at may mga bata sa loob. Pagre-report ni Nika sa kanyang kausap habang tinatanggal ang suot na gloves na itinapon sa tubig dagat. Galing siya sa loob ng MV South Star na kumpirma niyang hindi pa inaabandona ang barkong yun. May mga tauhan ang mga Morete sa loob at naroon ang mga kinidnap na mga bata na iilang buwan nang nawawala sa mga pamilya nila. Mabilis na tinakbo ni Nika ang kinaroroonan ng sasakyan ng kanyang amo habang hindi pa ito nagigising. Iniwasan niyang makuha ng CCTV na ini-adjust niya lang kanina. Pagpasok niya ng daungan at nang makapasok sa loob ng sasakyan ay hinubad niya ang suot niyang bonnet mask.
Tumambad ang isang maliit at magandang muka na nagmamadaling nagbihis ng damit. Sa ngayon, siya naman si Nika, ang katulong ng pamilya Morete, at itatago niya ang tunay niyang identity bilang si Naval Intelligence Office Captain Veronica Henares. Muling lumabas ng sasakyan si Nika at itinapon sa naroong basurahan ang itim na damit at pantalon na suot niya kanina. Maya-maya pa, nakita ni Nika ang among sapo-sapo ang dugoang braso at tumatakbo sa sasakyan. Mabilis na lumabas si Nika para daluhan ang among si Melissa Morete. Ma'am Melissa, anong nangyayari sa'yo? Sinong gumawa niyan? Takot na tanong ni Nika sa kanyang amo. Samahan mo ko sa opisina ko. Bilis! Halika, ma'am. Inalalaya ni Nika ang amo at dinala sa loob ng opisina nito. Naghanap siya ng medicine kit para tulungan ng amo habang si Melissa inalertong lahat ng tauhan niya para mahuli kung sino mang sumalakay sa kanya sa loob ng porta. Aray! Ano ba? Ginagamot mo ba ako o papatayin mo ako sa sakit? Napapangiwing sigaw ni Melissa matapos lagyan ni Nika ng alkohol ang sugat ng kanyang amo. Ma'am, sorry po. Mas mabuti po sigurong dalhin na lang kita sa ospital o kaya tumawag tayo ng doktor. Ani ni Nika na namumutla habang nakatitig sa sugatang braso ng kanyang amo. Shut up! Linisin mo na lang ang sugat ko at pagkatapos, uuwi na tayo sa mansyon. Nalilisik ang mga matang utos ni Melissa sa katulong niya. Pero ma'am, malalaki po tong sugat mo. Ano ba kasing nangyari? Hindi ba? Sinusuri mo lang ang mga barko sa daungan? Paano kang nagkaroon ng malaking sugat sa braso? Nag-aalalang tanong ni Nika sa kanyang amo. Damn you! Bakit bang dami mong tanong? Gusto mo bang mapadali ang buhay mo, Nika? Singhal ni Melissa, sabay tulak sa katawan niya papalayo. Napagulong ang yapis na katawan ni Nika sa sahig. Masakit din yun, pero nasanay na siya sa magaang kamay ng amo sa isang buwan niyang paninilbihan bilang katulong sa loob ng pamamahay ng pamilya Morete. Kailangan niya munang tiisin ang lahat ng ito. Galit na galit si Melissa kung sino mang siraulong sumalakay sa kanya kanina. Hindi siya sigurado kung lalaki ba o babae ang sumalakay sa kanya. Ang boses nito ay hindi niya mawari kung lalaki o babae. Maingay kasi ang ugong ng barko. Matapos malagyan ng benda ang sugat niya sa braso, kaagad na umuwi si Melissa sa kanilang mansyon. Hindi niya man lang inisip ang posibleng mangyari sa operasyon niya sa port ng San Sebastian. Ang mahalaga sa kanya ay ang malaking pera na kikitain niya pagkatapos ng transaksyon. Pagdating sa pamamahay ng mga Morete ay sumalubong kaagad sa kanila si Vito na kaibigan ni Nika. Si Vito ay anak ng dating katulong ni Melissa na siyang nagpasok kay Nika sa trabaho sa pamamahay ng mga Morete. Si Vito ay isang pulis na naka-assign sa presinto ng San Sebastian o mas tamang sabihing protektor ito ng lahat ng mga iligal na gawain ng pamilya Morete. Anong nangyari, Nika? Bakit sugatan si Melissa? Tanong ni Vito sa natatarantang inaalalayan si Melissa para makababa ng sasakyan. Hindi ko alam, Vito. May nakaawa yata si ma'am sa daungan. Sagot naman ni Nika. Vito, tulungan mo ako makaakit sa kwarto ko. Ang sakit ng sugat ko. Maarteng wika ni Melissa na kaagad na kumapit sa braso ni Vito. Wala ka man lang nagawa para tulungan si Melissa? Kung may nangyaring masama kay Melissa, mananagot ka kay senyor. Singhal ni Vito kay Nika. Ano namang may tutulong sa akin ng babaeng yan? Saksakan ng tanga! Kung hindi lang talaga kay Manang Sylvia na ina mo, hindi ko tatanggapin dito sa bahay ang si Nika. Mabilis na kumapit si Melissa sa braso ni Vito. Napasunod na lamang ng tingin si Nika sa dalawa na hindi napigilan ang pagsilay ng sarkastikong ngiti sa kanyang mga lapi.
Matagal nang hindi nakauwi si Nika dito sa San Sebastian. Kamakailan lang nang bumalik dito si Nika para hulihin ang mga taong dahilan ng pagkamatay ng kanyang kuya Ezekiel na isang police intelligence officer. Napatay ito habang nasa undercover mission matapos mahuli ang mga kalaban na tunay niyang pakay. Pero duda siyang may kinalaman ang pamilya Morete sa kamatayan ng kanyang kuya Ezekiel. Samantalang sa port ng San Sebastian na pag-aari ng pamilya Morete, alas 11:30 na ng gabi nang dumating ang kanina pang hinihintay ng mga naval officer na nasa paligid at nakapwesto na. Isang mahina at pulang emergency light ang tanging liwanag na bumabalot sa loob ng madilim na silid na yun. Habang nakatitig si Vice Admiral Damon Escalante sa radar screen na nasa harapan nila, nakasuot ng headset at matiim ang mga matang nakatitig sa red signal ng nasa screen. Men, listen up. The target vessel is confirmed. May mga biktima ng human trafficking sa loob, kasama si Nika. This is a rescue operation. Protect the innocent. Do not open fire unless it's needed. And find the Naval Intelligence Officer Captain Veronica Inares, no matter what. I repeat, find Nika inside the vessel. Her GPS location was inside the vessel. Are we clear, men? Malinaw, nakautusan ni Damon sa lahat ng Navy na kasali sa kanilang joint operation sa pag-rescue sa mga biktima ng human trafficking at ang intelligence officer nilang si Nika. Sir, handa ng Alpha Team. Naghihintay na lang ng go signal mo. Ani ng naval soldier na si Alex. Waiting for your command, sir! Ani naman ni Dave na commanding officer ng Bravo Team. Alpha Team, breach the deck. Pasukin ang barko at hanapin ang mga biktima. Move fast. Move clean. Bravo Team, stand by para sa mga human trafficker na nais lumabas ng barko. Do you copy? Tanong ni Damon. Copy, sir! Magkasabay na tugon ng dalawa. Alpha Team, in 30 seconds, breach the deck. Mariing utos ni Damon sa mga sundalong pandagat na nakatuon ng atensyon sa inorganisang pambisig. Copy, sir! Men, breach the deck! Go, go, go! Utos naman ni Alex makalipas ang 30 segundo. Mabilis na sumampa sa barko ang buong Alpha Team sa isang luma at madilim na barko. Kalawangin na ito at mukhang hindi na ginagamit pa. Sinong mag-aakala na narito ang batang ilang buwan ang missing at nawala sa kani-kanilang mga tahanan? Nagmistula itong abandonadong barko na nasa daungan pero sa loob noon ay kumpirmadong naroon ang mga human trafficking victim. Ito ang positibong intel na nakuha nila mula kay Nika. Pero matapos magbigay ni Nika ng impormasyon na wala na sila ng kontak sa babaeng intelligence officer ng Naval Intelligence Service Group na nasa misyon para sundan ang leader ng human trafficking na hanggang ngayon ay hindi pa nila kilala. Deck secured, sir! Team, proceed inside the ship. Be careful. Baka may mga armado sa loob. Right flank. Move, move, move! Left flank! Move! The right room is cleared, sir. Senyas ng isang Naval Force officer. The left room is cleared, sir. Maingat na senyas naman ng naval officer na sumusuyod sa kabilang panig. Nang bigla na lamang mula sa ilalim ng barko ay pinutukan sila ng mga high-powered guns ng mga kalaban na nakamalay nang pinasok na sila ng mga sundalo. Get down! Open fire! Officer, what's the situation? Tanong ni Damon nang marinig ang mga putok. Sir, pinapaputukan kami ng kalaban. Marami sila at ang iba, palabas ng barko. Sa shell door sila dumaan, sir. Sagot naman ni Alex sa kanilang commandant. Alpha Team,
open fire. Seize their position. Bravo team, prepare to attack the enemy na nasa labas ng barko. Shoot them, pero huwag niyo silang papatayin. Utos ni Damon sa Bravo Team. Yes, sir! Soldier, get ready to attack! Utos ni Dave sa Bravo Team. Nagkaroon ng palitan ng putok laban sa mga hukbong pandagat at sa mga human trafficker na sa tansya ni Alex ay mga Chinese national na iligal na pumasok sa Pilipinas. Dumaan lamang ang mga ito sa West Philippine Sea. Paniguradong walang kumpletong papel ang mga ito at walang pagkakakilanlan dito sa San Sebastian. Tumagal din ng 5 minuto ang bakbakan, palitan ng putok at kaguluhan sa loob ng barko bago nila natalo ang mga ito. Napatay ni na Alex ang 10 tao na nakipaglaban sa kanila sa loob ng barko. Nang napatumba nila ang bawat isang naroon, isa-isang sinuri ito ng mga sundalo. All cleared, sir. Napatay namin ang mga kalaban. They were all Chinese nationals and not yet identified, sir. Okay, men. Proceed to your mission. Mabilis namang kumilos ang mga naval force na kasama niya para hanapin ang mga human trafficking victim. Ang iilan ay inilabas ng mga bangkay sa deck ng barko. Binuksan nila ang isa pang nakakandadong silid na kinakalawang na. Sa loob ng kwartong yun ay makikita ang mga batang babae at lalaki na nanginginig sa takot at ang iilan ay nanghihina at umiiyak. Napakabaho sa loob at may isang batang patay na kasama nila sa loob. Huwag kayong matakot. Kami ang Naval Force at narito kami para iligtas kayo. Sir, we found the victims. Approximately 50 children at may isang patay na. Pero wala rito sa loob si Officer Inares. Ang kanyang GPS tracker ay nakita namin sa katawan ng isang bata sa loob ng kwarto, sir. Pagbabalita ni Alex kay Damon sa kanyang radyo. Copy that, officers. Medics, prepare the triage station. Ihanda ang mga ambulance at dadalhin ang lahat ng biktima sa hospital. Charlie team, prepare to assess the medical staff. Bravo team, what's the situation? Tanong ni Damon sa team leader ng Bravo Team na humuli sa mga human trafficker na lumabas ng barko. Area is secure, sir. Nahuli na namin ang lahat ng human trafficker. Mga Chinese nationals. May 2 Pinoy na sugatan. At ang mga papeles nila ay nakuha namin as evidence of their crimes. Ani ni Dave. Dalhin sa kampo ang lahat ng traffickers for investigations. Secure the evidence at priority natin ang safety ng mga traffickers. Prepare for ambush. Nakahanda na ang Delta team para sa backup nyo. Aniyang nalulumo at laylay ang mga balikat dahil hindi nila nakuha si Nika. Tinanggal ni Damon ang suot na headset at lumabas ng kwartong yun para salubungin ang Alpha Team. Dalang mga batang nailigtas mula sa loob ng barko. Isa-isang inilabas ng mga Marines ang mga batang biktima ng human trafficking na sindikato. Nakakaawa silang tingnan, payat, gutom at ang iba ay may sakit. Hindi sila sigurado kung ilang buwan na nga bang mga ito sa loob ng abandonadong lumang barkong yun. Sir, kay Ate Nika po ang GPS tracker na nakalagay sa katawan ko. Sir, nasa panganib po si Ate Nika. Ani ng isang batang kinalapit ang 7 colors uniform na suot ni Damon. Kilala mo si Nika? Nasaan si Nika? Tanong niya sa bata. Puno ng pag-aalala ang boses ni Damon para kay Veronica Henares. Hindi niya yata matatanggap sa kanyang sarili kung isang araw matagpuan niya na lamang napatay na si Nika. Kaya kailangan niyang matagpuan si Nika. Iniwang kami ni Ate Nika sa loob ng barko. Sinabi niyang may magliligtas sa amin. Ililigtas pa raw niya ang isa pang bata. Sinundan niya ang mayamang babae na leader ng mga kidnapper. Sir, iligtas niyo po si Ate Nika. Ani ng bata na umaambo ng luha sa mga mata. Huwag ka mag-alala. Ililigtas namin si Nika, okay?
Nakangiting tinapik ni Damon ang balikat ng bata at igineya ito sa medical staff ng kanilang unit. Naikuyom ni Damon ang kamao. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang iniisip ang posibleng nangyari sa intelligence officer niyang si Veronica Henares. Pwedeng sa mga oras na to ay nabihag na siya ng mga head ng sindikato o pwedeng nagpapatuloy pa ito sa pagmamanman. Hindi mapalagay ang kalooban ni Damon hanggang wala siyang balita kay Nika. Wala din itong iniwang clue sa kanila. Kahit isa kung buhay pa ba ito o kung anuman ang balak nito. Ilang ulit nang napasabak sa alanganing sitwasyon si Captain Henares pero sobrang galing nito at walang magagawa si Damon kundi si Nika ang ilalagay sa mga special assignments lalo na sa mga ganitong delikadong sitwasyon. Matalino si Nika, madiskarte sa lahat ng bagay at higit sa lahat magaling umarte. Kaya lagi itong perfect para gawing intelligence. May tapang si Nika at paninindigan para sa sinumpaang tungkulin. Kaya sa tinagal-tagal ng mga taong nakilala niya si Nika, hindi napigilan ni Damon ang kanyang sariling mapaibig sa babae. Samantala, nagpupuyos naman sa galit si Melissa Morete na anak ni Don Leonardo Morete. Nasangkot na naman sa iskandalo ang pangalan ng kanilang shipping company matapos matuklasan ang mga batang kinidnap ng mga human trafficker sa loob at lumang abandonado nilang vessel. Sir, matagal na naming hindi nagagamit ang vessel na yun sapagkat marami nang sira doon. Natenga na yan sa daungan, kaya inosente talaga kami sa pangyayaring ito. Hindi ko akalaing magiging subject ang naturang barko namin para sa isang napakalaking sindikatong ito. Paliwanag ni Melissa sa chief investigator ng Philippine Navy. Ayon sa investigasyon namin, Miss Moretti, the ship is old pero gumagana pa ang makina nito. At ayon sa intel namin, ay kararating lang ng barkong yun sa port para maghatid ng kargamento mula sa isang isla. Paano mong nasabing matagal nang hindi ginagamit ang barkong yun? Tanong ni Inspector Dave Alcala na isa sa mga Navy na naroon noong nangyaring pag-raid sa barko. I'm sorry about that, pero wala talaga akong alam tungkol sa bagay na yan. Look, ito yung record ng mga gumaganang barko namin na nasa operations. Wala akong record na may ginagawang transaction ng barko na yan. Napapailing na iniabot ni Melissa ang isang folder sa chief investigator. In that case, Miss Melissa, kailangan naming mag-conduct ng investigasyon mismo doon sa loob ng shipping company mo para malaman namin kung papaano nangyaring walang record ng mga biyahe ang barkong MV South Star. Gayong nasa listahan ito ng mga daungan mula sa Kapatagan hanggang dito sa port ng San Sebastian. Ani ni Dave na napatayo sa kinauupuan. Yeah, sure. I'm willing to cooperate, sir. Ani naman ni Melissa sa investigating officer na tumayo sa kinauupuan. Hindi na kami magtatagal, Miss Moretti. Inaasahan namin ang kooperasyon mo sa kasong ito. Nakangiting kinamayan ni Dave si Melissa. Sure, Mr. Alcala. Gusto niyo ba ng kape? Magpapahanda ako. Nika? Nika, come over here. Magdala ka ng 5 tasa ng kape para sa mga bisita. Pagtawag ni Melissa sa kanyang katulong, akmang tatayo na sana sa kinauupuan sina Dave, Alex at Damon at ang mga kasamahan, ngunit napatigil sila sa pagtawag ni Melissa sa katulong nito. Opo, ma'am. Parating na po. Sagot ng katulong na nasa kusina. Hindi namin tatanggihan ang kaping inihanda mo, Miss Melissa. Ani ni Damon na nagkaroon ng interes sa tinawag na katulong o isang coincidence lamang na magkapangalan ng katulong ni Melissa at ang kanilang agent na si Captain Veronica Henares. Nais makasigurado ni Damon kaya mas pinili niyang tanggapin ang alok na kape ni Melissa Morete. Saktong kaboses ni Nika Henares ang katulong na sumagot mula sa kusina.
Kaya may nabuhay na pag-asa sa puso ni Damon. Ganoon din ang dalawa, si Dave at Alex, na nagpalitan ng mga makahulugang tingin. Ngunit nabunutan ng tinik ang puso ng tatlong lalaki nang tumambad sa kanila si Captain Nika Henares. May dalang tray. Nakasuot ito ng uniforme ng isang katulong habang maingat na naglalakad papalapit sa kanila. Sir, magandang umaga po. Heto po ang kape nyo. Nakangiting pagbati ni Nika sa 5 Marines na nasa sala. Matamis ang ngiti ni Nika. Natinanguan ang among si Melissa. Maingat na inilapag naman ni Nika ang mga iba't ibang instant flavored na coffee sa harapan ng mga sundalong pandagat. Ngunit hindi sinasadyang mapatid ang isang paa niya ng nakaharang na paa ni Alex. Kaya naman natapunan ng isang tasang mainit na tubig si Vice Admiral Damon Escalante. What the hell are you doing, Nika? Are you insane? Tanga ka ba talaga? Napasigaw si Melissa. I'm sorry, sir. Hindi ko po sinasadya. Miss Melissa, hindi ko po sinasadya. Patawad po. Natarantang kumuha ng pampunas si Nika sa binatang sundalo para punasan ang basang jacket nito. Ngunit pinikil ni Damon ang mga kamay ni Nika. It's okay. Magpapalit na lang ako ng t-shirt. Miss Morete, pwede bang makigamit ng restroom? Tanong ni Damon sa babaeng naniningkit ang mga mata dahil sa galit. Guide him to the restroom, Nika, o tigilan mo yung katangahan mo. Nagkikikil ako sa'yo. Pulyaw ni Melissa sa katulong. Yes, ma'am, Melissa. Dito po, sir. Igineya ni Nika si Damon papunta sa restroom ng mansyon ng mga Morete para makapagbihis ito. Tahimik lamang silang dalawa at walang sino man sa kanila ang nagsasalita. Nang makarating na sila sa restroom, gulat na gulat si Nika nang bigla na lamang siyang hinila ni Damon papasok sa loob. Napakabilis ng pintig ng puso ni Nika nang masyadong malapit ng mukha niya sa mukha ni Damon. Naghalo ang kaba sa kanyang puso. Kinakabahan siya sa presensya ng lalaking ito na halos 1 buwan niya nang hindi nakikita at kinakabahan din siyang mahuli ni Melissa o ng kahit na sinong katulong na naroon sa loob. Kaya mabilis na ikinalma niya ang sarili. May gagawin silang operation mamayang gabi sa Port Island View, west part ng karagatan ng San Sebastian. At ayon sa nakalap kong impormasyon, isang yate ang kontak nila. Bulong niya kay Damon nang makabawi sa nararamdamang kaba. Copy that, Captain Henares. This time, hindi mga Chinese nationals ang kontak nila, kundi mga European. They were connected to the black market across the globe, sir. Ani ni Nika. We are working to stabilize our place, Nika. Para wala na silang mabiktima pa. At may nakuha kaming impormasyon sa head ng Pentagon. Darating siya rito sa San Sebastian. Sobrang kasamaan nila ng dahil sa pera. Wala sa sariling bulalas ni Nika sa harapan ni Vice Admiral Damon Escalante. Napatitig naman si Damon sa mga mata ni Nika. Hindi niya mapigilan ang mga damdaming nagsisimula ng umusbong sa kanyang puso para sa dalaga. Pero bigla niyang naalala ang ginawa nitong pag-iwan ng GPS tracker sa katawan ng bata. Sobra akong nag-alala sa'yo, Nika. Have you gone mad? Bakit mo iniwan yung GPS tracker mo sa katawan ng bata? I've got no choice. May detector sila at paniguradong mahuhuli ako kapag hindi ko inalis sa katawan ko ang tracker na yun. Bulong ni Nika na mabilis na hinarang ng 2 kamay nang akma siyang yayakapin ni Damon. You scared me, Nika. Abort this mission. Masyado nang delikado tong pinapasok mo. Ani ni Damon sa dalaga. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kapag si Nika na ang kaharap niya, ay tuluyang nawawala ang composed personality niya bilang Vice Admiral at Commandant ng kanilang team. Mas nangingipapaw ang damdamin niya para sa babaeng ito. No, you can't do this to me, sir. I'm doing my job well.
At malapit nang mahulog sa mga kamay ko ang mga kompletong ebidensya na magdidiin sa pamilya Morete. You can't just tell me to quit? Really? O mas gusto mo dito, kahit delikado, dahil narito ang Vito Alcaraz na yan? Remember, na isa siya sa mga watchlist natin, Nika, na protector ng mga human traffickers. Asik ni Damon. Hindi ko nakakalimutan yan, sir. Ganyan ba talaga kaliit ang tingin mo sa akin, ha? Namumula ang mga mata ni Nika dahil sa inis sa sinabi ni Damon. I'm sorry, Nika. I just can't help myself. Naghahalo ang nadarama kong takot sa maaaring mangyari sa'yo at sa isiping kasakasama mo ang Vito Alcaraz na yan. Trust me, hindi ko makakalimutan ang mission ko. At lalo na ang dahilan kung bakit ako narito, Damon. Napahilot na lamang ng sentido si Damon at hinubadang suot na jacket. Iniabot yun ni Damon kay Nika. Narinig nila ang papalapit na yabag ng tahong ng sandals ni Miss Melissa. Wash my jacket. I don't like the smell of coffee. Mariing utos ni Damon kay Nika. Bumukas naman ang pinto at tumambad doon ang mukha ni Melissa na magkasalubong ang kilay. Pasensya ka na sa katangahan ng katulong ko, sir. Nakangiting wika ni Melissa. It's okay. Palalaban ko na lang sa kanya ang jacket ko. Ani ni Damon. Balak niya pang madagdagan ng ilang minuto na masilayan si Nika. Tahimik na nilalabhan nito ang jacket niyang nabasa ng kape. Habang napapailing na lamang si Melissa. Nauna nang lumabas si Melissa matapos magbigay ng instruction kay Nika na i-blow dry ang jacket ng Marines para madaling matuyo at pagkatapos ay nag-iwan ng masakit na salita kay Nika. Nakakaabala ka na sa trabaho nila dahil dyan sa katangahan mo. Mailap ang mga mata ni Melissa na lumabas ng restroom. Sinigurado niyang walang gagawing kabalbalan ang mga Marines sa loob ng pamamahay niya. Habang ang mga kasamahang Marines ay naiwang nagkakapi sa sala. Sa laki ng problemang kinakaharap niya ngayon, wala na siyang ibang choice kung hindi ang maghanap ng pwedeng pagbintangan sa mga tao sa loob ng shipping company ng kanyang ama. Sa ganoong paraan ay malinis na makatakas si Melissa sa imbestigasyon ng mga Navy. Kundi ba naman kasi tanga itong si Mr. Chen at kuripot, hindi mahuhuli ang shipment na yun. Anyway, pasaway na in-check na ito. Ani ni Melissa sa sarili. Na binalikan ang mga naval officer na nagkakapi sa sala. Samantala, walang nagawa sa Damon kung hindi ang pumayag na lamang sa desisyon ni Nika na ipagpatuloy ang ginagawang pagmamanman sa pamilya Morete na sangkot sa human trafficking nitong nakaraan. Masaya si Nika matapos mailigtas ng mga kasama niya na mga naval force ang mga batang biktima ng human trafficking at black market syndicate na nangunguha ng mga internal organs ng mga bata para ibenta sa mayayamang may sakit. Kailangan mo mag-report sa akin every now and then, Nika. That's an order. Yes, sir. And you need to be safe too. That's an order too, Nika. Malungkot na saad ni Damon sa babaeng kaharap niya. Copy, sir. Nakangiting wika ni Nika na hindi napigilang yakapin si Damon. Masyadong matigas ang ulo mo, Captain Veronica Inares. Malungkot na saad ni Damon na mahigpit na niyakap ng matipunong braso si Nika at hinalikan sa noo. Nahawa lang naman ako sa iyo, Vice Admiral Escalante. Nakangiting sagot ni Nika habang nakatingala kay Damon. Watch out for Vito Alcaraz. Muling paalala niya kay Nika. Nagsiselos ka lang eh. Irap ni Nika sa binatang Vice Admiral. Fine. I'm jealous, Nika. Masaya ka na, ha? Ani ni Damon na muling tinampian ng halik ang matangos na ilong ni Nika. Mas gwapo ka doon. Mas gwapo ka ng maraming paligo. Kaya hindi mangyayaring mahuhulog ako sa isang walang kwentang tao, Damon. Sa'yo na lang kung nanaisin ko. Nakangiting wika ni Nika. Ayaw pa sanang matapos ni Damon ang mga sandaling kasama niya si Nika. Pero tumutunog ng alarm ng washing machine
Nang ibig sabihin ay natuyo ng jacket niya, kailangan niyang lumabas ng restroom. Bumalik si Damon sa sala habang nakayukong nakasunod naman si Nika sa kanya. Nakasimangot pa rin ang mukha ni Melissa habang nakatitig kay Nika. Nang makalabas na ang mga Marines ay doon nagsimulang magwala si Melissa. Mabuti na lamang at dumating si Vito na galing pa sa presinto na pinagtatrabahuhan nito. Pinakalma nito si Melissa. Napakalaking pera ang nawala sa kamay nila dahil sa transaksyon na iyon. Nailigtas pa lahat ng mga Marines ang mga bata at mas lalo pang sumakit ang ulo niya matapos matawid ang shipping company ng pamilya Morete. Kapag nakarating ang balitang ito sa kanyang amang si Leonardo, tsak niyang magwawala din ito sa galit at siya na naman ang masasabo ng kanyang ama kapag nalaman nito ang nangyaring malas sa transaksyon sa incheck na si Mr. Chen. Nika, ikuha mo ako ng alak. Gusto kong uminom. Utos niya sa katulong na mabilisan namang tumalima. Anong alak po ang gusto mo, Miss Melissa? Tanong ni Nika sa among babae. I want a hard one. Whiskey ang gusto ko. Ikuha mo ko ng whiskey. Yes, ma'am. Wait. I want much harder. May black rum si Papa. Yun ang dalhin mo sa akin. Gusto kong malasing ngayon. Bilisan mo, Nika. Ang bagal-bagal mong kumilos. Asik pa ni Vito na kararating lang din mula sa trabaho. Mabilis na nagtungo si Nika sa lagayan ng alak sa mansyon ng mga Morete. Kailangan niya pang mas mag-ingat sa mga gagawin niya. Sa ngayon, lalo na't wala pa siyang sapat na ebidensyang magtuturo sa pamilya Morete na sangkot sa human trafficking at sa malaking sindikato sa black market na nangunguha ng mga internal organs ng mga batang kinikidnap nila. Hindi naman napigilan ni Nika ang pagsilay ng matamis na ngiti sa kanyang labi, lalo na nang maalalang ginawa ni Damon sa kanya sa loob ng restroom. Sa mga iilang araw na wala siyang kontak sa binatang Vice Admiral ay napagtanto niyang mahal niya na talaga ito. At si Vito, ginagamit niya lang para sa misyon sa pamamahay ng mga Morete. Napauwi sa San Sebastian si Don Leonardo Morete matapos malaman na nasangkot ang Morete Shipping Lines sa human trafficking. Galit na galit ang senyor sa anak na si Melissa. Pakiramdam niya na pasukan sila ng espiya sa kanilang kumpanya o kaya naman nasa mga tauhan ng kanyang anak na si Melissa. Melissa, sinabi ko na sa'yo mag-ingat ka. Tingnan mo kung anong nangyari sa kapabayaan mo ngayon. Bulyaw ni Leonardo Morete sa kanyang anak. Pa, matagal na ang operation natin sa MB South Star. Ngayon lang naman nangyari to. Sagot naman ni Melissa sa kanyang ama. Sigurado ka bang malinis ang mga tauhan mo? Wala bang espiyang nakapasok sa kumpanya natin, Melissa? Tanong ni Leonardo sa kanyang anak. I swear pa, malinis ang mga tauhan natin sa kumpanya. May alibay na ako sa Naval Force. Ang problema natin sa ngayon, si Kuya Minandro. Nag-aalalang wika ni Melissa. Isa pa yan lalaking yan. Sumasakit ang ulo ko. Nag-terminate na ng kontrata sa atin ang French black market matapos na nangyari. Mabuti na lang at nanatili sa atin ang mga incheck. Mas mabuti siguro, senyor, na maglaylo muna kayo ni Melissa habang mainit pa ang mga mata ng militar dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito. Sabat ni Vito na nagbigay ng solusyon. Tama ka, Vito. You're right. Mas mabuting maglaylo na muna tayo ngayon sa mga transaksyon nila. Pagsang-ayon naman ni Senyor Leonardo. Pa, hanggang ngayon hindi ko makontak si Minandro. Anong gagawin natin? Tanong ni Melissa sa kanyang ama. Mahihirapan ako sa paglinis ng pangalan ni Minandro, Melissa, senyor. Nahuli kasi talaga sa mismong yate niya ang mga biktima ng human trafficking. Sabat naman ni Vito. I don't know. Pero kapag babalikan ka ng mga Navy, ay mas mabuting itanggi mo ang ugnayan mo sa kuya mo. Sabihin mong matagal na kayong walang kontak ng kapatid mo
Do you understand? At Vito, napakalaki ng tulong na ginawa mo sa pamilya namin. Patuloy ka lang sa pagkuha ng mga impormasyon sa mga militar. Saad ni Don Leonardo. Yes, Papa. Napakalaki ng naitulong ni Vito sa atin. Mabilis na sagot ni Melissa, sabay hilig sa balikat ng pasaway na pulis na si Vito. Kailangan pakawalan natin si Menandro sa pagkakataong ito. Makakasira siya sa pangalan ko. Hindi ako pwedeng matalo sa darating na mayoral election. Vito, Melissa. Napabuga naman ang malalim na hininga si Leonardo nang namataan ang katulong nilang si Nika. Bago pa lamang ang katulong nilang ito dito sa pamamahay nila, pero hindi naman ito pinagdududahan ni Leonardo. Dahil nirekomenda naman si Nika ng matandang katulong nilang si Sylvia na ina ni Vito. Kapitbahay kasi nila si Nika at balita niya'y kasintahan nito ni Vito. Malakas ang kutob ko. May espiya sa loob ng pamamahay natin. Melissa, hindi ako naniniwalang coincidence lamang ang sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa atin ngayon. Ani ni Leonardo na hinahaplos ang mahabang balbas. Huwag kang mag-alala, senyor. Ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa taong yan. Sa oras na mahuli natin yan sa akto. Saad ni Vito. Naisip ko na rin yan, Papa, Vito. At sa oras na malaman ko kung sino yung hayop na espiyang yan, papatayin ko talaga siya. Ako mismong tatapos ng buhay niya. Banta ni Melissa habang naglalambitin sa braso ni Vito. Samantala, nasa loob ng investigating room, sina Damon, Alex at Dave matapos nilang makausap ang mga nahuling European nationals sa isang human trafficking transaction sa loob ng yate na hindi pa tukoy kung sino ang may-ari. Kinakailangan pa nila ng translator dahil French ang lingwahe ng mga European na nahuli nila. Ito ang Filipino contact ng European nationals. Isang negosyante. Nasa fishing industry ang mga negosyo. Ani ni Alex. Isa na namang Morete. How is he related to Leonardo Morete? Tanong ni Damon. Panganay na anak ni Leonardo Morete, si Menardo Morete, ang may-ari ng yate na ginamit sa human trafficking transaction. At take note, hindi lang basta kabataan ang target nila. Lahat na, mapamay edad, dalaga, binata, basta may internal organs. Napapailing na wika ni Dave. That's bullshit! Grabe kasama ang mga taong yan. Buhay pa lang sila. Sinusunog ng mga kaluluwa nila sa impyerno. Asik naman ni Damon. We need to make our investigation faster. Dahil nalaman kong nakikipag-ugnayan na sa ambassador ng Pilipinas, ang French government, para kunin ang mga nahuli nating European personnel. Ani naman ni Alex. Mga demonyo yung taong yan. At wala tayong magagawa laban sa kanila hanggang hindi sasapat ang ebidensya natin. Ang sarap butasan ng mga bungo. Napakadisenting tingnan ng mga putragis na yan. Napamurang wika ni Dave sa sarili. Kulang pa ang mga ebidensya natin laban sa pamilya Morete. Pero malakas ang tiwala ko kay Captain Nika. Mahuhuli din natin ang mga demonyong yan, lalo na ang head ng Pentagon Group. Ani ni Damon na halata ang gigil sa pagmumuka. Kinagabihan, sa pamamahay ni Leonardo Morete ay nagkagulo ang mag-amang Melissa at Leonardo nang biglang dumating si Menandro na sugatan. Gosh, kuya! Nika, get the medicine here! Sigaw ni Melissa sa katulong. Ma'am, anong nangyayari? Tanong ni Nika nang marinig ang natatarantang sigaw ni Melissa. Mahabaging Diyos! Anong tinatanga-taga mo dyan? Kumuha ka ng first aid kit! Tulungan mo si Menandro! Utos ni Leonardo kay Nika. Oo, at sinabi ni Leandro na pababayaan niya si Menando. Pero ngayong nakita niyang duguan ng panganay na anak ay hindi niya kakayaning pabayaan ito. Mas nanaig ang damdamin niya bilang ama kesa sa pera.
Nataranta naman si Nika na tumungo sa kusina at kinuha ang medical kit. Pero bago pa siya bumalik ng sala, nagbigay na muna siya ng mensahe sa mga sundalo na nasa loob ng bahay si Menandro Morete. Bilisan mo, Nika! Dali! Tatanggalin natin ang bala sa tagiliran ni Menandro. Utos ni Leonardo Morete. Sir, tumawag na lang tayo ng doktor. Nakakatakot ang dami ng dugo na umaagos sa sugat ni Sir Menandro. Nanginginig ang mga kamay na wika ni Nika. Shut up! Alam mong hinahanap ng mga otoridad si kuya, kaya manahimik ka. Akin na yan! Matapang na hinablot ni Melissa ang medicine kit na hawak ni Nika at nagsuot ng gloves. Nika, kumuha ka dyan ng antibiotics at ng pain reliever at pagkatapos ipainom mo kay Kuya Menandro. Asik ni Melissa sa katulong. Opo, ma'am. Mabilis na sagot ni Nika. Sa halip na pain reliever ang ibigay kay Menandro, isang paracetamol tablet. Sinadya niya iyon para sumigaw sa sakit si Menandro. Kumuha naman ng syringe si Melissa at itinuro kay Nika ang lalagyan ng mga anesthetic shot para tarakan ng anesthetic shot si Menandro. Sa tingin ni Nika ay hindi lamang ito unang beses na ginawa ng mag-ama ang mga bagay na ito, lalo na si Melissa. Kung sa bagay, pamilya kayo ng mga kriminal, kaya hindi na nakakapagtaka pa. Ani ni Nika sa sarili, kumuha ng gamot pero sa halip na anesthetic ay sinadya niyang punuin ng shot ng antipyretic na gamot. Stay awake, Menandro! Ani ng ama na hinawakan ng balikat ng kanyang anak. Tinarakan ni Melissa ng shot si Menandro at naghintay ng ilang minuto para sana tumalab ang anesthesia. Makalipas ang 5 minuto, kinuha ni Melissa ang scalpel. Napasigaw sa sakit si Menandro. Nabitawan naman ni Melissa ang hawak na scalpel dahil sa gulat. What the hell? Kuya! Ang sakit, Melissa! Sigaw ni Menandro. Di ba sinabi ko sa iyong kumuha ka ng anesthetic? Inihampas ni Melissa sa mukha ni Nika ang hawak na syringe. Mabuti na lamang at mabilis na naiwasan yon ni Nika. Mabilis namang sinuri ni Senyor Leonardo ang bote ng gamot na nasa sahig. Tanga ka ba? Antipyretic itong kinuha mo at hindi anesthesia. Tanga! Sigaw ni Senyor Leonardo. Sorry po. Natataranta na po kasi ako eh. Naiiyak na wika ni Nika. Mapapatay kitang bruha ka! Pinapairan mo talaga yung katangahan mo sa ganitong oras! Galit na ikinasa ni Melissa ang barila at itinutok ito kay Nika. Melissa, mamaya na yan. Unahin mo muna sugat ko. Sobrang sakit na! Nahihirapang wika ni Menandro. Muli namang inilak ni Melissa ang baril at kumuha muli ng syringe. Nagulat na lamang sila nang mula sa labas, sunod-sunod na pagkatok sa gate ng kanilang mansyon. Nika, tingnan mo kung sinong nariyan. Utos ni Leonardo kay Nika. Wag. Sigurado akong mga pulis ang humahabol sa akin yan. Nakipag-coordinate na ang mga buwisit na Navy sa mga pulis. Sigurado akong hinahanap na nila ako. Nahihirapang wika ni Menandro. Nika, dalhin mo sa itaas si kuya. Bilisan mo! Utos ni Melissa sa katulong niya. Tama nga ang hinala ni Menandro na mga pulis ang nariyan at may dalang search warrant sa loob ng pamamahay ng mga Morete. Walang nagawa sina Melissa at Leonardo kung hindi ang papasukin ang mga pulis. Habang sa loob naman ng kwarto, sa itaas, natanggap ni Leonardo ang mensahe ni Melissa na nakapasok ng mga pulis sa mansyon na may dalang search warrant. Mabilis na kumilos si Menandro para magtungo sa secret passage ng underground sa kanilang bahay. Na nasa loob ng opisina sa mansyon, kailangan niyang makatakas bago pa man siya mahuli ng mga pulis. Nika, buksan mo ang pinto! Bilis! Nahihirap ang utos niya sa babaeng katulong.
Ngunit napangisi si Nika na nasa likuran ni Menandro at bigla na lamang hinampas ng malakas ang batok ng among lalaki gamit ang kamao. Nawala ng malay si Menandro sa kanyang paanan. Napatakbo si Nika sa labas at nakasalubong si Melissa na nasa ibaba ng sala at ng iilang mga pulis. Nasaan si Kuya ha? Nag-aalalang tanong ni Melissa kay Nika. Ma'am, hinimatay po si Sir Menandro. Hindi ko siya kayang buhatin. Napatanga na lamang si Melissa. Nang pinasok ng mga pulis ang second floor, nakita ng mga ito na nakahandusay sa sahig ang walang malay na si Menandro Morete sa harapan ng opisina ng amang si Leonardo. Nahuli ng mga pulis si Menandro habang inatake ng alta presyon si Leonardo dahil sa nangyari. Samantalang si Melissa walang imik habang inaalagaan ng ama sa loob ng kanilang mansyon. Sa mga sumunod na araw, wala nang nagawa pa si Melissa kung hindi ang maglaylong muna sa kanilang mga operasyon. Nagiging mas lalo itong bugnutin at laging si Nika ang napagbubuntunan ng inis ni Melissa sa tuwina. Kagaya na lamang ngayon, galing sa Moretti Shipping Lines at nalaman nitong nasuspindi ang lahat ng operasyon nila ng ilang araw nang dahil sa pagkakasangkot ng MV South Star sa human trafficking, sinundan pa ng yate ni Menandro. Bumagsak din ang trust rating survey ni Leonardo sa bayan ng San Sebastian sa pagkakadawit ng pangalan ng pamilya sa human trafficking issue. Galit na galit si Leonardo na muling nasabon si Melissa. Sa inis naman ni Melissa, napagbunto na niya ng galit si Nika. Wala nang buhay si Nika na itinago niya sa secret room nang marinig ang pagdating ng sasakyan ng amang si Leonardo. Vito, wala na bang dugo sa opisina ni Papa? Malinis na ba? Natatarantang tanong ni Melissa kay Vito. Nalinis ko na, kaya kumalma ka. At itaboy mo muna ang amo mo sa kwarto niya para makapagpahinga, para mailabas na natin ang patay na katawan ni Nika. Bulong naman ni Vito kay Melissa. I'm sorry, Nika. Hindi ko alam na darating tayo sa ganitong sitwasyon. Pero mas pipiliin ko si Melissa kaysa sa'yo at sa Kuya Ezekiel mo. Kaya pasensyahan na lang tayo. Mas mahalaga ang pera kaysa sa pagkakaibigan natin, Veronica. Ani ni Vito na nagpabuga ng malalim na hininga. Salamat, Vito. Salamat at hindi mo ko iniiwan. Naiiyak na wika ni Melissa. Hindi ko yan magagawa, Melissa. I think I've fallen in love with you already. Vito, pareho tayo. Kaya huwag ka mag-alala. Kapag natapos na ang lahat ng ito, ako nang bahalang magpaliwanag kay Papa tungkol sa relasyon natin. Kapag okay na ang lahat. Nakangiting nagyakap ang dalawang salarin sa pagkamatay ni Nika. Hindi lang ito ang unang beses na nakapatay siya ng tao. Ilang buhay na ang kinitil niya. Kung kaya siya nga ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama sa mga negosyo nila, pati na ang dating police intelligence na kasamahan ni Vito ay siya rin ang pumatay. Si Ezekiel Inares. Alam niyang magagalit ang ama kapag nalamang napatay niya ang katulong na si Nika. Dahil ayaw muna ni Leonardo na sa ngayon na magkaroon ng problema. Ito nga ang dahilan kung bakit naglaylong muna sila sa pangingidnap ng mga bata para ibenta sa black market. Makalipas ang isang oras, nakatulog na rin si Senyor Leonardo kaya nagmamadaling inilabas nila Vito ang patay na katawan ni Nika at isinakay sa loob ng kotse. Saan natin ititapon yan, Vito? Tanong ni Melissa sa lalaki. May alam akong lugar, Melissa. Sa dump site, sa San Sebastian. Iisipin ng lahat na basura lang at tinapon natin. Sagot niya kay Melissa. Paano kung may makakita sa atin? Tirik pa ang araw, Vito. Sige, doon tayo sa tabing dagat, sa dulo ng Port View. Walang tao doon ngayon. Doon natin ihuhulog ang katawan ni Nika. Ani naman ni Vito kay Melissa. Hindi, baka may makakita sa atin doon, mga naval officer. Di ba nga?
pinasara muna ang lahat ng operasyon. Vito naman, mag-isip ka nga. Napatapik na lamang ng sentido si Melissa. Tama. Sa dulo ng lupain ng San Sebastian. Sa diversion road na lang natin itatapon ang katawan ni Nika. Walang makakakita sa atin doon at iilan lang ang nadadaan doon. Suhesyon ni Vito. Sige, tara na. Halos kalahating oras ang biyanahin ni Melissa at Vito bago makarating sa diversion road, papasok sa kasunod na bayan ng San Sebastian. Inihimpil ni Vito ang sasakyan ni Melissa sa tabi ng daan at doon itinapon ni Vito ang malamig na katawan ni Nika sa isang malalim na bahagi sa tabi ng daan. Halika na, bilis! Natatarantang wika ni Melissa kay Vito. Nagmamadaling pinasibad ni Vito ang sasakyan papalayo sa lugar na yon. Hindi pwedeng may makakita sa kanila. Binalaan niya pa si Melissa na hindi muna gagamitin ang sasakyan na yon ng ilang buwan. Napapikit na lamang si Melissa. Isa na namang buhay ang hinatulan ng mga kamay niya sa araw na ito. Pero para sa pera, nakagawa siya ng maraming masasamang bagay sa kanyang buhay. Pati na ang inosente niyang katulong ay napatay niya nang dahil sa kapusukan ng kanyang pag-uugali. Sa tuwing nagagalit siya at nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Samantala, nang makasiguradong wala na sina Vito at Melissa, binutas ni Nika ang kinalalagyan niyang garbage bag para makalabas. Mabuti na lang at nabutasan ng konti ang plastik na kinalalagyan nang hindi napapansin ni Vito. Nakahinga siya sa loob. Pagsisisihan mo ang kasamaan mo, Melissa Morete. Ako mismo maghahatid sa'yo sa impyerno at isasama kong buong pamilya mo. Napapapikit na lamang si Nika nang makadama ng bahagyang pagkahilo. Marami ng dugo ang nawala sa katawan niya, kaya pinunit ni Melissa ang suot na t-shirt at ibinenta sa malaking sugat sa kanyang ulo. Mabuti na lang din at may katangahan si Vito kanina. Hindi nito sinuri ng maayos kung patay na ba talaga siya o buhay pa. Panandalian kasi siyang nagkaroon ng hypothermia o pagkawala ng pulso nang makadama ng sobrang sakit sa pagpalo ni Melissa sa kanyang ulo. Nakuha niya pa ang mga ebidensyang hinahanap sa loob ng secret room ng mga Morete. Ang mga ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan sila sa black market na kung tawagin ay Pentagon Group. At higit sa lahat, nakuha ni Captain Veronica Henares ang video kung saan nakapaloob ang ginawang krimen ni Melissa. Lalo ng kuhang CCTV footage ng araw na hinuli nila sa Ezekiel bilang intelligence ng mga pulis. Pati na ang pagkakadawit ni Vito sa lahat ng krimen ni Melissa. Noon din, kinapa ni Nika ang cellphone sa loob ng trouser at muling inon ang SIM card na ginagamit niya na pantawag sa opisina ng Naval Intelligence Service Group. This is Intel Captain Veronica Henares. Nasa grid 431 South, 8765 West Diversion Road to South City. I'm currently wounded and unsafe, awaiting immediate retrieval. Mission accomplished. Over. Ani ni Nika na pinatay ang tawag sa telepono at muling inoff ang SIM card na ginagamit. Napasandalang dalaga sa isang malaking puno. Hindi pa siya umaakyat sa tabi ng daan dahil mas safe siya dito sa ibaba. Ibinigay niya naman ang eksaktong koordinata ng kanyang kinaroroonan. Kaya alam niyang matatagpuan siya ng mga kasamahan, lalo na si Damon. Samantala, nagbibigay pa lamang ng command si Axel para i-retrieve si Nika ay nakaalis ng motorsiklo ni Vice Admiral Damon Escalante. Napapailing na lamang si Axel at si Dave. Naiintindihan nila ang kanilang commandant na matagal nang may itinatagong pagtingin sa magiting nilang number 1 intelligence ng NISG unit. Men, let's move out! Prepare at maghanda ang medical team sa pagdating sa location ni Henares. Utos ni Alex na kaagad na sumakay sa kanilang patrola.
Ilang minuto lang ay naunang dumating si Damon sa kinaroroonan ni Nika. Pagbaba niya sa mataas na bahagi ng gilid ng daan, nakita niya si Nika na nakasandal sa malaking puno, nakapikit ang dalaga at duguan. Nika! Nika! Niyugyug niya ang katawan ng dalaga. Dumilat itong nakangiti at inabot sa kanyang mga folder na nasa loob ng suot nitong t-shirt. May mga USB din mula sa loob ng bulsa nito ang iniabot niya kay Damon. Tinanggap ni Damon ang lahat, ngunit hindi niya pa yun pinag-aksayahan ng oras para suriin. Mahigpit na niyakap nito si Nika. Hindi ako makahinga, Escalante. Reklamo ni Nika na itinulak ng bahagya ang malaking katawan ni Damon. I'm so happy to see you alive, Inares. Madamdaming sagot naman ni Damon. I can't die, Damon. Hanggat hindi ko nakikita sa impyerno ang pamilya Morete. Lalo na si Melissa. She killed Kuya Ezekiel. Kaya hindi ako pwedeng mamatay nang hindi ko sila nadadala sa kanilang hukay. Nangihinang wika ni Nika. Stop talking. Hindi kita hahayaang mamatay, Nika. May susunod ka pang misyon sa buhay. Ang magiging asawa ko. Bulong ni Damon sa dalaga. Kahit masakit ang sugat ni Nika sa ulo, dama niya ng mga oras na yun ay para siyang nasa mga ulap habang maingat na binubuhat siya ni Damon sa matitipunong braso nito. Hindi napigilan ni Nika ang pagguhit ng matamis na ngiti sa kanyang labi kahit nahihilo na siya. Napasandal siya sa malapad na dibdib ni Damon. Safe na siya sa wakas. Sa mga sumunod na araw, napakasaya ni Melissa. Natapos na rin ang suspension ng Morete Shipping Lines at bumalik na rin ang tiwala ng mamamayan ng San Sebastian sa kanyang amang kumakandidato ng mayoral race sa darating na eleksyon. Pagod na pagod siyang sumama sa ama at namigay ng ayuda sa isang mahirap na pamayanan ng San Sebastian. Tubig? Binuksan ni Vito ang mineral water at iniabot iyon kay Melissa. Masaya ako, Vito. Nalagpasan na rin namin ang crisis ng pamilya namin. And guess what? Sa darating na birthday ni Papa, magtitipon ng Pentagon sa bahay this week. Ipapakilala kita sa mga kasosyo natin sa negosyo. Nakangiting wika ni Melissa, sabay tungga ng tubig mula sa mineral water. Excited na akong maging bahagi ng mundo mo, Melissa. Ani naman ni Vito, na ginagap ang malambot na kamay ni Melissa. Excited na rin akong ipakilala ka kay Papa bilang lalaki sa buhay ko, Vito. Napakaswerte kong nagiging bahagi ka ng buhay namin. Hulog ka ng langit sa bawat transaction namin na naililigtas mo, Vito. Ani naman ni Melissa. Si Vito, ang mga mata nila sa loob ng presinto ng mga pulis ng San Sebastian, kaya lagi nilang natatakasan ng batas, lalo na kapag may mga batang kinikidnap at nawawala. Si Vito ang naging tagalinis ng kanilang dumi para itago ang mga ebidensyang magtuturo sa pamilya Morete. At may good news ako sa iyo. Bulong ni Melissa kay Vito. Ano yun? At mukhang masayang masaya ka. Pumayag ng piskal na mapiansahan si Kuya Menandro at nakahanap na ako ng scapegoat. Kung paanong mapapalabas kong inosente si Kuya sa transaction na ginawa sa yate niya. Nakangiti ang wika ni Melissa. Paano? Tanong naman ni Vito na walang ideya sa mga plano ni Melissa. Si Nika ang ituturo kong mastermind ng transaction sa yate. Palalabasin kong may relasyon sila ni Kuya Menandro at ginamit niya ang yate ni Kuya para maglabas ng mga kargamento para sa European nationals. At nang malaman ng pulisya, kaagad na tumakas si Nika na parang bula. Am I brilliant? At ikaw ang maglalabas ng mga ebidensya na nagtuturo kay Nika sa transactions ng mga European nationals. Nakatawang paliwanag ni Melissa. You're so brilliant indeed, Melissa. Hindi napigilan ni Vito na makadama ng excitement. Paniguradong promotion na naman ang aabutin niya sa pulisya kapag nagkataon. Sa mga sumunod na araw,
Nakahanda na ang lahat sa birthday party ni Senyor Leonardo Moretti. Kompleto ang kasiyahan ng may edad na Moretti matapos nakalabas ng kulungan si Menandro. Lalo nang matagumpay na nalinis ang pangalan ni Menandro sa pulisya sa mga ebidensyang inilabas ni Vito laban sa katulong nilang si Nika Henares na ayon di umano ay gawa-gawang kwento at ebidensyang kasintahan ng anak na si Menandro. Dumating ang pinakahihintay na araw ni Leonardo at sa araw na ito rin mismo na bibisitahin sila ng head ng Pentagon Group ng buong Pilipinas. Balita nila ay napakabata pa nito. Vito, anong gagawin ko? Tanong ni Melissa na kinakabahan. Bakit? Ano nangyari? Tanong ni Vito sa dalaga. Sinalakay ng Naval Force ang kargamento sa Port View at nahuli sa akto mga tauhan kong ipinapasok sa container van ang mga batang bagong huli. Wika ni Melissa. Ano? Relax ka lang, okay? Kukontakin ko ang connection ko sa Philippine Navy. Don't worry, ako ang bahala. Ani ni Vito. Hindi pwedeng magkaroon ng aberya sa kaarawan ni Senyor Leonardo Moretti, lalo na at nagsidatingan na ang mga tauhan ng leader ng Pentagon Group sa San Sebastian. Habang sa labas ng mansyon ng mga Moretti, naghihintay ng go signal si Damon ang mga Naval Force para pasukin ang mansyon ng mga Moretti. Samantalang sa Port View, nakikipaglaban ng putukan ang mga tauhan ni Melissa sa mga Naval Force na pinangungunahan ni Captain Veronica Henares. Keep moving, soldiers! Hindi sila pwedeng makatakas! Utos ni Nika habang sinusundan ang bangkang dimotor na sinasakyan ng mga tumatakas na porters ng Fort View sakay ng boat patrol ng mga Coast Guard. Mula sa di kalayuan, dumating ang 3 speedboat na sinasakyan ni na Alex, Dave at Damon. Mabilis na sumamparoon si Nika sa speedboat ni Damon. Bit-bit ang M23 rifle. Tinira ni Nika ang isang bangkang demotor mula sa likuran para sirain ang makina nito. Wala nang nagawa ang mga tauhan ng mga Moretti matapos pinalibutan ng hukbong pandagat ng San Sebastian. Habang nagkagulo sa mansyon ng mga Moretti nang makita ang leader ng Pentagon Group. Ikaw ang leader ng Pentagon Group? Buhay ka? Hindi makapaniwalang bulalas ni Melissa sa lalaking kaharap niya. Buhay ka, bro? Namilog ang mga mata ni Vito sa harapan ng leader ng sindikatong Pentagon Group ng San Sebastian. Long time no see, Melissa. Bro Vito. Nakangising wika ni Ezekiel Henares na ibinuga ang usok na nagmumula sa sigarilyong hinihit-hit nito. Hindi ko alam na ikaw ang leader ng Pentagon. Patawarin mo ako, Ezekiel. Bulalas ni Melissa na napaluhod na lamang sa kinatatayuan. Habang ang kaninang mapagmalaking pamilya Moretti na ngayon ay napaluhod na lamang sa harapan ng leader ng Pentagon Group. It's been so long, Ezekiel. Patawarin mo ang anak ko si Melissa sa pagpatay niya sa iyo noon. Walang kaalam-alam si Melissa na ikaw ang magiging leader ng Pentagon. Ezekiel, patawad. Napatawa na lamang si Ezekiel sa nakitang panginginig ng pamilya Moretti sa harapan niya. Pati na rin ang dating kasamahang pulis na ngayon ay tinitingala na sa mataas na ranggo sa pulisya. Pero lihim palang protektor ng lahat ng mga iligal na gawain sa bayan ng San Sebastian. At ngayon, makapangyarihan na siya. Magagawa niya ng paikutin sa palad niya ang mga taong nagkasala sa kanya ng malaki. That was a long story, Mr. Moretti. Kung hindi niyo ako pinatay ng araw na yon, ay hindi ko makikilala ang leader ng Pentagon. Hindi niya ako pagkakatiwalaan at hindi ako magiging makapangyarihan kagaya ngayon. Minsan, kailangan mo lang dumulog sa mga makapangyarihan para magkaroon ng kapangyarihan.
Napangising tinapik-tapik ni Ezekiel ang muka ni Leonardo Moretti. Bumaliktad bigla ang ating mundo. Ang hindi ko lang matanggap ay ang ginawa nyo sa kapatid kong si Nika. Nasaan si Nika? Sigaw ni Ezekiel sabay kalabit ng barila at itinutok sa ulo ni Menandro Moretti. Matapos siyang itapon noon ng mga tauhan ni Melissa, nagising na lamang si Ezekiel sa baluarte ng grupong Pentagon sa ibang bansa. Iniligtas siya ng matandang leader ng Pentagon Group sa San Sebastian. Bro, relax. Umalis si Nika sa mansyon at hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Ani naman ni Vito. Yes, hindi namin alam kung nasan si Nika Ezekiel. Pagsisinungaling naman ni Melissa. Isang malakas na putok ang kumawala sa baril ni Ezekiel. Bumagsak sa harapan ng lahat si Leonardo Moretti sa pong dibdib na tinamaan ng baril ni Ezekiel. Kung napalampas ko noon ang ginawa niyo sa akin, sa kapatid ko. Hindi. Kung noon, hinayaan ko na lang kayo. At total, kasosyo ko na kayo sa negosyo. Pero sa ginawa niyo sa inosente kong kapatid, hinding-hindi ko na kayo mapapatawad. Kayo ang nagtulak sa akin para gawin ang lahat ng bagay na to. Para makaganti sa lahat ng kasalanan niyo sa akin, I want the Morettis to kneel down in front of me. Pero ngayong sinika na ang ginalaw niyo, ako mismo ang maghahatid sa inyo sa inyong mga libingan. Sigaw ni Ezekiel na muling ikinasa ang baril. Ngunit nagkagulo na lamang nang bigla sa loob ng mansyon ang lahat ng mga tauhan ni Ezekiel. Pinusasan ng mga naval force na naroon sa loob. Dumiretso ang team nila Nika sa mansyon ng mga Moretti matapos mahuli ang mga tauhan nito sa Port View. Dinagdagan na lamang ng Moretti ang kanilang kaso. Raise your hand at ibaba mo ang hawak mong baril. Makapangyarihang utos ni Captain Veronica Henares kay Ezekiel. Napangisi si Ezekiel nang lumingon, ngunit namilog ang mga mata nito nang tumambad sa kanyang harapan ang kapatid na si Nika. Nika, buhay ka. Hindi makapaniwalang bulalas ni Ezekiel sa kanyang kapatid. Oo, buhay ako. At narito ako para hulihin kayong lahat sa mga kasalanang nagawa nyo. Lalo ka na. Ilang taon mong itinagong buhay ka. At ikaw na pala ang most wanted criminal sa ngayon na head ng Pentagon sa San Sebastian, kuya. Ang akala ko'y napatay ka ni Melissa. Pero heto ka pala. At sumapi na sa mga demonyong sindikato na pumapatay ng mga inosente. Sumbat ni Nika sa kanyang kapatid. Ginawa ko lang to para balikan ang pamilya Moretti. Wika ni Ezekiel. Tama na! Huwag mong gawing excuse ang dinanas mong kamatayan para lamang i-justify ang kasamaang pinasok mo! Sigaw ni Nika. Oo, inaamin kong nasilaw ako sa kapangyarihan ng salapi. Pero masisisi mo ba ako? Gayong lumaki tayo sa kahirapan at salat sa lahat ng bagay, lalo na sa pera. Masama bang maghangad ng umasenso sa buhay? Sumbat naman ni Ezekiel sa kanyang kapatid. Nakalimutan mo na ba ang mahigpit na ibinilin sa atin ni tatay? Hindi masama ang umasenso, pero sa tamang paraan. Hindi sa paggawa ng kasamaan, kuya. Panunumbat ni Nika sa kanyang kapatid. Napaluhod dito sa harapan ni Nika habang pinupusasan ng naval officer. Dalhin yan sa patrol car. Utos ni Nika sa mga Navy na hawak sa Ezekiel. Kasapi ka ng naval force, Nika? Nawindang namang bulalas ni Melissa habang dinadaluhan ang amang nahihirapan ng huminga dahil sa tama sa dibdib. Yes, Melissa. At ako ang nagsuplong sa lahat ng transaction mo sa black market. At salamat na ipinasok mo ko sa secret room
Nakuha ko ang lahat ng ebidensya na magdadala sa buong pamilya Morete sa kulungan. Nakangising wika naman ni Nika. Pinagkatiwalaan kita. Sumbat ni Melissa. Hindi ko kailangan ng tiwala mo. Pero salamat sa tiwala at ikaw ang nagsuplong sa sarili mong pamilya, Melissa. And don't act like you're so righteous. Hindi ba't pinatay mo rin ako? Nagkamali ka lang. Nakangising sagot naman ni Nika. Walang hiya kang babae ka! Sigaw ni Menandro na akmang susugurin si Nika. Ngunit mabilis na hinarang ng tadyak ni Damon. Pinusasan naman ito ni Alex. Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw ni Melissa na binunot ang baril, ngunit naunahan siya ni Vito. Binaril mo ko, Vito. Hindi makapaniwalang bulalas ni Melissa. Trabaho lang, Melissa. Walang personalan. Nakangising sagot ni Vito. Binaril siya ni Vito sa braso. Mabilisan namang kumilos ang mga Navy na pinusasan si Melissa, pati na rin si Menandro. Nagkamay naman sina Vito at Nika. Noon pa man ay alam na ni Vito ang dahilan ng pagpasok ni Nika sa pamilya Morete. Kahit ayaw niya ay wala siyang magagawa dahil ito ang sinumpaan niyang tungkulin nila. Si Vito matagal nang nagmamanman sa pamilya Morete. Kasama niya pang intelligence noon si Ezekiel. Pero sinamang palad itong mahuli. Target nila ang head ng Pentagon Group. Ito ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan si Vito sa mga Morete. At siya rin ang dahilan kung bakit buhay pa si Nika. Sinadya niyang butasan ng plastic bag na kinalalagyan ni Nika ng araw na pinatay ito ni Melissa. Sa pagtutulungan ng Naval Force at ng kapulisan, nahuli nila ang notorious na bagong leader ng Pentagon Group na winakasan nila ang kasamaan ng pamilya Morete. Nakakalungkot lamang isipin na ang mga taong hinangaan ng gusto ni Nika ay siya pa palang pinakamatindi niyang kalaban, ang kanyang kuya Ezekiel. Ang kasamaan ng pamilya Morete ang nagtulak kay Ezekiel para maging masama. Ngunit inihatid si Ezekiel ng isang walang hanggang kadiliman ng buhay niya dahil sa galit niya sa pamilyang pumatay sa kanya. Hindi na siya nakontento at mas hinangad niya pa ang sobrang kapangyarihan. Sinasabing ang tao ay sadyang kahaman, ngunit lagi nating tandaan na ang kapangyarihan at pera ay siyang mga bagay na bubulag sa atin. Ang bawat malaking pera na makakapag-angat sa buhay natin ay tandaang mas makabubuti kung paiirali natin ang puso at ang aral ng Diyos. Ang dapat na mangibabaw sa ating buhay, hindi ang kapangyarihan ng pera. Sa awarding ceremony, ginawa rin ng promotion si Captain Veronica Henares na ngayon ay isa ng Commodore Veronica Henares. Siyempre, dumalo roon ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Vito Alcaraz at ang ina nitong si Inay Sylvia na itinuturing niyang pamilya simula noong inakala niyang namatay na ang kanyang kuya Ezekiel. Congratulations, Commodore Veronica Henares. Nakangiting wika ni Damon na inabutan ng puting bouquet ng rosas si Nika. Salamat, Vice Admiral Damon Escalante. Bulalas ni Nika na nagsaluta sa binatang Vice Admiral. Natawa naman si Damon sa ginawa ni Nika na hinawakan ang kamay nito. Pero nagmamadaling lumapit sa kanila si Alex at Dave para sa picture taking. Kaya naman nasira ang moment ng dalawa. Ay, panira talaga kayong dalawa. Napakamot ng ulo na bulalas ni Damon. Sorry talaga, sir. Namiss lang talaga namin si Henares eh. Nakatawang ani naman ni Dave na dumikit kay Henares. Kayo talaga. Pinaglololoko niyo ang dalaga ko. Bawal yang ligawan. Dadaan muna sa kamay ko ang manliligaw kay Nika. Sabat naman ni Vito na lumapit din kay Nika. Napangiti na lamang din si Nika at napasulyap sa mga kamay nilang dalawa ni Damon. Nagtama ang kanilang mga mata
at lihim na nag-usap ang mga puso ng dalawa. Nakalak ang mga daliri nilang nakikisabay sa tawanan ng mga kaibigan nila. Muling nag-click ng kamera si Inay Sylvia at kuha doon ang kasiyahan sa mukha ng mga batang kasali sa sandatahang lakas ng kanilang bayan, mga kabataang may naghihintay na magandang kinabukasan kapag nagagabayan ng tama. Sila ang mga taong nagiging sandalan ng mga taong biktima ng karahasan ng mundo. Ang kabataang bumubuo ng sandataang lakas ng San Sebastian. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa ating channel.